Pansamantala mo nating putulin o pinutol yung ating series sa First King at tayo ay dumako sa pag-aaral po sa mga katotohanan sa okasyon nitong mga linggo na darating. Ang tanong ko po mga kapatid at hinihiling ko sa Panginoon kung anong mensahe. At ito ang tanong ko, bakit tinawag na Black Saturday ang Sabado? At hindi lang Black Saturday, kundi Sabado de Gloria. Tinanong ko sa anak ko, ano ibig sabihin nito? Hindi alam. Kayo, Katoliko kayong totoo, di ba? Anong ibig sabihin nito? So, madali pong pumunta sa Google. At sa Google ko po nakita na ito pala'y pamahiin. Hindi pamahiin, kundi ito'y doktrina ng Katoliko. Kundi naging pamahiin namin nung maliit pa kami, na pagdating po ng Sabado, dapat walang maingay. Walang inuman. Walang maglalaro mga bata dahil baka masugatan, hindi gagaling. Dahil ang paniwala nila, Black Saturday, patay ang Diyos. Patay si Kristo at hindi niya gagamutin yung iyong karamdaman. Kaya tinawag itong sa Tagalog Black Saturday, hindi naman itim na Saturday ito, kundi ang tawag niyan ay araw ng katahimikan. Ito'y pagninilay. Ito'y pagluluksa dahil patay ang Diyos. Pero sa atin as a Reformed Christian, Reformed Baptist Christian, alam natin na ang araw ng Sabado, between Friday and Sunday, ito po ay araw ng pagpapatotoo na natapos na ni Kristo ang kanyang gawain at tumitingin tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Ang thumb mark o trademark ng ating kaligtasan. Tulad nga na isang sundalo na ang buong pamilya nakikinig sa radyo at balita tungkol sa kanilang anak. Ngunit wala silang mabalitaan. At ang alam nila, nawala sa digmaan yung kanilang anak. Kaya kanila itong pinagluksa. Naging tahimik ang kanilang mga araw o ilang linggo nilang pinagluksa ito, malungkot sila. Pero so, bakit isang araw may dumating na balita at ang sabi, buhay siya. Buhay siya. Siya hindi nawawala. Siya'y pauwi na. Tapos na ang digmaan. Buhay siya. Well, ang totoo niyan, Sabado de Gloria o Black Saturday, ito po ay pagpapatunay ng ating Panginoon ay buhay at mayroon siyang ginagawa. At ito ang ating pag-asa. Ganyan ang Biyernes Santo at Sabado Santo, parang katahimikan. Pero sa katotohanan, nagtagumpay na si Kristo, hindi tayo mananatili sa pagdadalamhati. Kaya mapapansin nyo, sa ating kapaligiran pagdating Sabado, tahimik po ang lahat. Pero hindi ibig sabihin, namatay na naman si Jesucristo. Minsan lang po siyang namatay. At siya'y nabubuhay magpakilanman. Kaya ang isang Kristiyano totoo ay hindi nanatili sa ganitong paniniwala. Basahin natin ang 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19. 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19. Ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Opo, Panginoon, salita ninyo'y katotohanan at ang katotohanan ito ang siya lamang makapagpapalaya sa amin.
Salamat po na mula sa iyong salita kami po'y naligtas, nagkaroon ng bagong buhay, at nagkaroon ng katiyakan ng aming pong kaligtasan. At sa mga paniniwala sa sanlibutan, sabi ng Panginoon, kung kami mananatili sa kanyang salita, tunay na kami mga alagad niya at malalaman namin ang katotohanan na siya makapagpapalaya sa amin. Palayain niyo kami, Ama, sa katotohanan na yun. At hindi lamang mapalaya, kundi ito'y aming yapusin, panghawakan at ipamuhay bilang isang pinagpala sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na bakit may Black Saturday, ulitin ko mga kapatid, ang Katoliko, ito po'y kanilang paniniwala. Ito raw ay araw ng katahimikan, kaya mayroong pagninilay-nilay ng mga kasalanan at pagsisisi dahil patay si Jesus. Bawal dito ang mag-ingay dahil nagpapahinga ang Panginoon. At tinatawag itong Sabado de Gloria sapagkat naniniwala silang ang Panginoon ay nagpapahinga at siya'y muling mabubuhay. Yun po'y tama. Ngunit, huwag kang kumilos, huwag kang maingay dahil nagpapahinga sa Jesus sa araw ng Sabado. Yun ang kanilang paniniwala. Totoong, ang mga Katoliko ay tumitingin sa resurrection of Christ. Pero ang kanilang paniniwala between Friday and Sunday, huwag kang magulo, huwag kang iinom sapagkat patay ang Diyos. Walang ginagawa ang Diyos. But as a Reformed Baptist, as a Reformed Christian, alam natin napakadakila ng gawa ng Panginoon dito sa mga sandaling ito. Kaya ito yung tignan natin. Tinawag na Sabado de Gloria dahil naniniwala sila sa resurrection. Pero kailangan manahimik ka dahil nagpapahinga ang Panginoon. Walang ginagawa ang Diyos, pero hindi yan ang totoo. So ang sulat ni Pedro ay para sa mga Kristiyano na nagdurusa, mga nasa matitinding nagliliyab na pagsubok at kanilang inaasahan na sila'y maliligtas. Ngunit sa kabila ng pangyaring ito, si Jesus ay namatay. At yun ang pinaliwanag ni Pedro, na namatay nga si Kristo, nagdusa nga siya, pero nagtagumpay. Hindi siya nananatiling natutulog o namatay sa libingan. Siya ay bumaba doon sa lugar ng mga espiritu. Hindi para maghirap muli o dagdagan ng kanyang paghihirap, kundi ipahayag ang katotohanan, tapos na. Kung paano niya binanggit doon sa huling sandali na siya po ay nag-iingalo, ang sabi niya, Father, into thy hands I commit my spirit. Tapos na. It is finished. Ibig sabihin, tapos na po. Yun ang katunayan ng Sabado, na tapos na ang gawain ng Panginoon at iniintay na lamang ang kanyang muling pagkabuhay. So tatlong paliwanag ang atong titignan sa katuroang ito upang tayo po ay maliwanagan. Una, ang kamatayan ni Kristo ay ganap at sapat na sakripisyo. Hindi ito every Kwaresma na kailangang manahimik ang tao, huwag kumilos, huwag maglaro, baka masugatan at hindi gagaling, sapagkat minsan lang, sapat na, ganap na ang ginawa ng Panginoon na sakripisyo para sa kasalanan ng kanyang mga tao. Sabi nga sa verse 18 na ating binasa, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan. Minsan lang siyang nagdusa sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala nila sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ito'y nagpapatunay na lahat ng sumasampalataya kay Kristo, sapat ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at hindi na kailangang ulitin o gayahin ng sino mang mga tao. Sapagkat ang paggaya ng ginawa ni Kristo, ito'y paglapastangan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas sa lahat ng sumasampalataya maliban kay Kristo lamang. At ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagdurusa ng ating sarili. Katulad dito, ginagawa nila yung fasting, pagdurusa, at saka yung penitensya.
Kailangan sila po ay huwag kumain ng karne dahil yan ay masama, yan ay kontra sapagkat patay ang Panginoon. Parang kinain mo na rin ng katawan ni Kristo. Yan po ay isang bagay na pinaniniwalaan lang sa pamamagitan ng gawaang ito, sila po'y maliligtas. Ngunit minsan pinatunayan ng 1 Peter chapter 3 verse 10, minsan lang sapat na, ganap na ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoon. At si Kristo mismo nagpapatunay, John 19:30, sabi, nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, natupad na. It is finished. At itinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Now, tignan nyo, wala pong pumatay sa kanya. Mayroon pong nagpahirap sa kanya. Pero ang kanyang kamatayan ay ibinigay niya, isinuko niya. Ano pong pinapakita rito? Lahat po ng makasalanan ay may pag-asang maligtas sa kanyang ginawa sapagkat walang sino siyang pumatay. Pero ang pumatay sa kanya, yung nagpasan niya, yung kasalanan natin, yung kasalanan ng mga tao, ang pumatay sa kanya, andyan ang puot ng Ama, kaya siya nagsabi, tapos na, natupad na ang lahat. Kaya itong nakapagtataka sa maraming mga tao na hanggang ngayon, ang tingin nila, paniwala nila patayin si Kristo. At sa kanilang pananahimik, Black Saturday, yun ang kanilang paraan para sila'y kaawaan at kahabagan upang sila iligtas ng Panginoon. Mismong ang Panginoon ang nagpatunay na minsan lang. At alam niyo ba, lahat po ng mga itinakda ng Diyos na maliligtas, alam natin yan. Before the foundation of the world, kilala ng Panginoon kung sino ang maliligtas. At noong siya po ay mamatay sa krus, yon ang mensahe sa krus, it is finished. Lahat po ng itinakda tungo sa kaligtasan, kailangan silang matawag upang maligtas, ay binanal ng Panginoon. Romans 5:1, tayo'y pinawalang sala, tayo ay inaring ganap at binanal. Once and for all ang pagkakabanal. Ang sabi nga po sa ating text sa Hebrews chapter 10 verse 10, at sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal. No? At that time, at that moment na namatay si Kristo, it is finished. Tayo'y kanyang ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Minsan magpakailanman. At ang kanyang binanal ay kanyang papakabanalin. Patuloy na papakabanalin. Kaya nga, gaya ng ating pag-aaral, God is sovereign but we are responsible. Kailangan din natin ng progressive sanctification. At sa progressive sanctification, kailangan nating sumunod sa direksyon ng Espiritu Santo. Mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. At ang ayon sa kanyang kalooban, magbubunga ito ng katibayan ng liwanag ng kanyang bunga sa ating mga buhay. Kaya nga, mga kapatid, tingnan niyo ang sabi sa verse 14, Hebrews 10:14. Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. Mga kapatid, hindi po biro ang pagkakatawag sa atin, ang ating pananampalataya sa Kanya. Tayo po'y binanal at tayo po'y papakabanalin niya. Kalooban yan. Ang sabi nga sa Philippians 1:6, siya na nagsimula sa atin, siya rin ang gagawa at magtatapos sa atin. All we have to do is to obey. Philippians 2:12-13. May nakakita man o wala, dapat sinasagawan natin ang ating kaloob, ang ating kaligtasan. Magagawa ba natin? Yes, because it is God, ang Diyos, ang nagnanais at gumagawa para sa atin upang gawin ang kanyang kalooban. Ang Kristyanismo po ay hindi biro. Hindi po ito tinutulugan lamang o dekorasyon. Ang buhay Kristiyano ay ipinamumuhay natin. Yung katotohanan ng ginagawa ng Diyos sa atin. Tayo po ay pinababanal sa lahat ng panahon. Yan po ang sinasabi. Kung gayon, wala tayong dapat idadagdag. Walang dapat pananahimik ng Sabado, gawing Black Saturday, gawing pagluluksa.
Hindi tayo dapat tumulad sa ganun na walang pag-asa. Minsan lang ang Panginoon namatay. Tulad ng birthday. Marami sa atin nagdiriwang ng birthday. Yes, inaalala natin yung minsang pagkasilang sa atin mula sa tiyan ng ating ina. Hindi tuwing birthday, sinisilang kang muli. Pero mabigat yan, ganun ang application nila kay Jesus Christ. Every Kwaresma, muling namamatay si Kristo. Muli siyang nananahimik, nakalibing, patay. Mali yata ang katuruan yan. But we as Reformed Baptists, nangahawak tayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Yun ang ating panghawakan, yun ang ating ipinamumuhay. So mga kapatid, itong tanda natin, binanal tayo ng Panginoon. Minsan lang yun. Pero kailangan nating ipamuhay ang ating kabanalan. Tulad ng isang sundalo, na-recruit ka, registered ka, binigyan ka ng uniform, lahat ng kailangan mo, baril. Pero hindi ka pwedeng pumasok ka sa girat para maril. Kailangan mag-training ka muna. The same with us. Sa ating pagkaligtas, kailangan kumilos tayo as ligtas. Mamuhay tayo bilang ligtas upang tayo po ay lumago. So yun po yung una. Ang kamatayan ni Kristo ay ganap at sapat. Napakabisa niyan. Pero bakit may mga Kristiyano, medyo may pasaway? Kailangan nating mabuhay bilang liwanag ng Diyos. Ikalawa, ang kamatayan ni Kristo ay kapahayagan ng tagumpay. Tagumpay. Verse 19. Sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ano ibig sabihin doon? Ang Panginoon, nung siya po'y namatay, tapos na. Tapos na yung pangako niya, even sa Old Testament na mga rebelyo sa panahon nito ni Noah. At siya'y pumunta roon sa bilangguan ng mga espiritu upang ideklara, tapos na. Kayo mga rebelde kayo, sumasalungat kayo sa turo ng mga propeta noon, hindi kayo naniniwala, ayan kayo, tapos na. So, ang kamatayan ni Kristo ay kapahayagan ng tagumpay. Hindi patay at hinihintay pang mabuhay. Mismo ang Panginoon pumunta roon upang ideklara na lahat ng sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan at sa lahat ng mga rebelde, mayroong kahatulan sa kanila magpawalang hanggan. Tulad ng Black Saturday, kailangang magluksa na walang pag-asa. No! Ang Sabado po, yung pong pagkalibing ng Panginoon patotoo na naganap na. Naganap na ang pagliligtas ng Panginoon. Ito'y pagninilay-nilay at pasasalamat na tayo ay mayroong buong pag-asa. Hindi ito kawalan ng pag-asa sang-ayon sa ibang mga paniniwala. Sa totoo, si Jesus ay bumaba sa bilangguan. Hindi po impyerno ang tinutukoy dyan, mga kapatid. Kundi bilangguan. Ang sabi nila, ito raw ay purgatorio. Walang sinabi. Bilangguan ito, na kung saan, kung tawagin sa ibang doktrina sa atin, intermediate place. Kung saan, pagka namatay ang tao, nandun siya. Nandun siya sa Abraham's bosom. Kung saan yon, hindi ko alam. Waiting for Christ's coming. At lahat yon ay bubuhayin. Ibang paksa po yung pag-aaral natin. Si Kristo ay bumaba sa bilangguan. Colossians chapter 2 verse 15. Papaliwanag po natin. Ang sabi po sa Colossians 2 verse 15, inalisan niya ng sandata. Sino yon? Yung mga nandoon sa bilangguan. Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at siya'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan. Ipinahiya niya rito lahat ng hadlang sa gospel from Genesis hanggang sa ating panahon, lahat ng humahadlang, lahat ng mga nais at lituhin ng mga tao na huwag sumampalataya sa pangakong tagapagligtas. Na ayon sa Isaiah 53, siya ay mamamatay, siya ay magdurusa, at ang kanyang katawan na hindi makilalang tao, marami ang hindi naniwala dyan. Kaya ngayon,
Pinuntahan ni Kristo upang hubaran ng kapangyarihan ang mga demonyo, si Satanas o ano paman, at sila'y pinahiya sa kanilang mga plano, sa kanilang mga gawa, sa kanilang paniniwala. Mga kapatid, nagtagumpay ng Panginoon, minsan magpakilanman. Inilagay ng Panginoon sa kahihiyan lahat ng sumalungat sa Diyos. Victory ay natamo ni Kristo sa krus. Doon pa lamang sa krus. It is finished. Tapos na ang lahat ng mga kabalastugan, ng lahat ng mga hindi paniniwala. Hindi yung katapusan ng kamatayan o ng gawa ng Diyos. Now, sino mga kaaway ng Panginoon? Alam na natin. Lahat ng espiritu na salungat sa mensahe, sa Ebanghelyo. Ephesians chapter 6 verse 12, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita, na naghahari sa sanlibutan, sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Nakita nyo kung paano po kinumbati ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ang lahat ng kaaway. Ang nakikita lamang natin, yung katampalasan ng mga taong ginagamit ng mga espiritu sa kalangitan para pahirapan si Kristo. Pero ang totoo nun, yun ang kalaban, yung totoong espiritual na kaaway ng Panginoon. Sapagkat kung ang kaaway ng Panginoon mismong mga tao, bakit niya ililigtas maging ang pinakamakasalanan? Kaya dito po sa Ephesians chapter 6 verse 12, pinatunayan sa atin na ang kalaban natin ay hindi tao, hindi laman at dugo, kundi lahat ng espiritual sa kalangitan na humahadlang, na sumisira sa layunin ng Panginoon para maligtas ang mga tao. Binaba ng Panginoon lahat ng mga espiritual na kaaway nito at pinahiya niya. Pinahiya niya sa pamagitan ng kanyang tagumpay sa krus. Kaya hindi dapat sabihing magdadalamhati ka, Black Saturday. No. Saturday, yan po yung kapayagan ng tagumpay ni Kristo. Tagumpay ni Kristo. At magugulat ka sa kanyang muling pagkabuhay. Sapagkat yun ang pinakatanda, yun ang zeal ng ating buhay na walang hanggan. Ang dito po sa pagdating dito sa pagpapahiya rito mga kapatid sa bilangguang ito, minsan may rami po ang gumagamit mga, sabi natin Christian din, na kanilang hinihanay o pinaparallel nila ang Ephesians chapter 4 verse 8 na pinapatunayan si Kristo ay bumaba sa impyerno. Ay paliwanag natin mga kapatid. Ang susundin natin ay yung pong reform exegesis, yung reform na pagpapaliwanag. At alam natin paliwanag dito kay John Calvin, kay Charles Hodge na mga talagang magagaling na mga reform nag-i-exegesis po. Basahin natin Ephesians 4:8 hanggang 10. Tingnan nyo. Kaya't sinasabi, nang umakyat siya sa taas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Nang sabihing umakyat siya, anong ibig sabihin nito? Kundi siya ay bumaba rin na mas mababang bahagi sa mas mababang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya ring umakyat sa kataasan ng sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Now ito po, isang problema pagdating po sa exegesis, yung pagpapaliwanag po, pag-interpret, sapagkat marami pong mga mananampalataya na ininterpret nila ito, inihanay doon sa Colossians chapter 2 verse 12 na bumaba ang Panginoon sa impyerno. Tingnan nyo ang pagkakasabi. Basahin natin muli. Verse 19 muna sa ating text. At gayon din siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan.
Balikan natin ang Colossians 2:15. Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at mga may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Na maraming naniniwala dito na si Kristo ay bumaba sa impyerno. Pero ayon doon sa paliwanag nila John Calvin, Charles Hodge na mga commentary, yung po yung pagbaba ni Kristo sa ibaba ng lupa, ito po'y tumutukoy sa kanyang reincarnation. I mean, tama, pagkakatawang tao? Incarnation. I'm sorry, reincarnation, multo pala yun. Ayon dito sa mga reform na commentaries, yung pong sinasabi sa pagbaba ni Kristo sa ibaba ng lupa, tumutukoy ito sa kanyang pagpakatawang tao. Basahin natin muli ang Ephesians chapter 4 verse 8. Ganito ang sabi. Kaya't sinasabi nang umakyat siya sa itaas, ang sabi, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag. Ibig sabihin, yung mga mananampalataya, dinala niya sa itaas, Jesus Christ. At nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. At dito sa lupa, nagbigay siya ng gift. Alam natin spiritual gift, di ba? Pastor, prophets, evangelists, teachers. Yun ang sinasabi. Nang sabihing umakyat siya, anong ibig sabihin nito? Kundi siya'y bumaba rin sa mas mababang bahagi ng lupa. Hindi ito impyerno. Kundi bumaba si Kristo mula sa langit. Ano ba mas mababa sa langit? Kundi ang lupa. Ibig sabihin, sino ba si Kristo? Siya ay Diyos. Ngunit siya'y bumaba dito sa lupa bilang isang tao. So, hindi yun ilalim ng lupa papunta sa impyerno, kundi ipinahayag na si Jesus lamang ang siyang nasa taas, Diyos, na nagkatawang tao dito sa lupa. So, hindi po yan ibig sabihin na si Kristo ay bumaba sa lupa. Sapagkat maraming naniniwala ng pagbaba ni Kristo diyan sa Ephesians chapter 4 verse 9, yan po ay pagbaba sa ilalim ng Hades. Hades kasi, yun yung lugar ng mga namatay na. Hindi pa yun ang talagang hell na may apoy, kundi yan ay Hades, yan ay libingan. Kung tawagin din yan is impyerno, pero hindi yan ang ibig sabihin. So ang kanyang pagdating sa mundo, ang pagdating ng Panginoon sa mundo, ito'y bilang isang tao. Tingnan niyo ang sabi sa Philippians 2, verse 6. Ang sabi ni Pablo, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Mula sa langit, Diyos siya, pero bumaba siya hindi para ipakitang siya Diyos. 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kung tutusin, isa itong kahihiyan. Sapagkat Diyos, bantog, nagkukontrol, naging tao, at hindi lang naging tao, kundi naging alipin pa ng mga tao. Bagamat siya isang Diyos, hindi niya itinuring na Diyos. Kaya nga, yung pagpapakatao ni Kristo, incarnation, ay isang paraan ng pagpapakaya, pagpapakumbaba. Kung ang Diyos ay nagpakumbaba, kahihiyan, dahil sapagkat mas mababa pa siya sa tao, alipin pa ng tao, namatay alang-alang sa tao, bakit hindi natin magawang ibaba rin ng ating sarili as a Christian? So dito makikita natin
yung wrong interpretation ng maraming nangangaral. Hindi bumaba si Kristo, kundi kanyang pinuntahan ang lahat ng mga hadlang sa ebanghelyo ng Diyos, ang mga sumasalungat sa mga pangako ng Diyos, na sa pamamagitan ng pangako, magtiwala ang lahat ng nasa Old Testament, gawin nila ang kanilang katungkulan na sila ay magpatay ng hayop upang pansamantalang matabunan ng kanilang kasalanan. Pero ginagawa nila yon dahil tumutukoy sila doon sa darating na tagapagligtas na once and for all, yun ang kanilang totoong kapatawaran. Kaya, ito po'y pagpapakumbaba ng Panginoon. At ang kanyang muling pagkabuhay, ito yung pagluwalhati after ng kanyang tagumpay. Kaya nung siya'y umakyat, dinala niya ang mga bihag, simbolo ng kanyang tagumpay, laban sa kasalanan, laban sa kamatayan, at laban sa mga demonyo. Kaya nga, pagtawagin niya is triumphal procession. Doon pa lamang sa triumphal niya pagpasok sa Jerusalem, that's the picture ng kanyang triumphal procession pagdating po sa karyat ng ating Panginoon. Kaya ang sabi, ulitin ko, Colossus 2:12, napakalaga po ito. Ganito ang sabi, inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Hebrews 1:3. Ang sabi po sa Hebrews 1:3, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inalalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan at ng kamahalan sa kaitasan. Now, kung ating titignan, paglapastangan talagang ginagawa ng pagpapapako sa krus, ng pagpenitensya, isang paglapastangan. Kaya hindi ako nanonood dyan eh. Hindi ako tumitingin sa kanila. Kasi alam ko, ang sinasabi ng banal na kasulatan, tanging si Kristo lang ang gumawa ng ito. Ito ay sapat. Ito'y ganap. At mapapasin natin sa ating pag-aral, wala pong lugar ang purgatorio dito. Na marami nagsasabi na yung pinuntahan ng Panginoon sa impyerno, pwede pang may pag-asa basta't mayroon lang magdasal sa kanila na buhay. Sa tuwing magdarasal sila, isang hakbang ang itataas nila. Na pag-aral natin, intermediate, Lord willing. Pero dito mga kapatid, ayon po sa Reformed teachings at ayon sa biblical teachings, si Kristo po, siya po ay namatay araw ng Sabado, hindi para ituloy ang kanyang misyon doon sa Hades, kundi ayon sa Reformed, ito'y salungat. Dito po ay past tense na ang nangyayari dito. Siya po ay, sila'y hinubaran, sila'y inilantad, at siya nagtagumpay, meaning tapos na. Tapos na ang kaaway. Lahat ng hadlang. Pagdating po sa ebanghelyo ng kaligtasan, kailangan lamang ng tao ay ang sumampalataya. Kailangan. At yun ay tungkulin natin. Lahat mga kapatid, lahat tayo, tungkulin natin ang ipalaganap ang salita ng Panginoon. Sapagkat marami ang kailangan makarinig. Tapos na ang krus, tapos na ang pagliligtas, kailangan na nilang sumampalataya. So ang pagbaba ni Kristo ay hindi para magdusa, kundi upang ideklara ang kanyang tagumpay. Laban sa kasalanan, laban sa kamatayan, laban sa kapangyarihan ng dyablo. Walang purgatorio. Walang second chance para sa mga namatay na may pag-anilangan. So ikatlo, mga kapatid, kita natin una, ang kamatayan ni Kristo ay ganap at sapat.
At ang kamatayan ni Kristo ay kapahiyagan ng tagumpay. Ang ikatlo, ang kamatayan ni Kristo ay katiyakan ng muling pagkabuhay. So, hindi ito panahon ng pagluluksa. Hindi ito panahon ng pagninilay. Hindi ito panahon na walang pag-asa dahil patay ang Diyos at natutulog ang Diyos. Ang Diyos ay aktibo. Aktibo siyang gumagawa sa mga sandaling ito. Resurrection, ang muling pagkabuhay, ay katiyakan ng regeneration ng lahat ng sasampalataya. Lahat ng mga tao ng Diyos na itinakda from the foundation of the world na maliligtas, sila ay kailangang matawag sapagkat sa kanilang pagkatawag, mga kapatid, ang katunayan ng kanilang pagbabagong buhay, pagiging born again, ay ang resurrection ni Christ. Yun ang katunayan. 1 Peter chapter 1 verse 3, ganito po ang pagkakasabi, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. So hindi po sa husay ng pangangaral ng tao, ng mga ngaral, hindi po sa paraan ng mga tao, hindi sa altar calling, hindi sa magaling na pagpapaliwanag, kundi ang katibayan ng ating muling kapanganakan ay ang pagkabuhay na muli ni Kristo. Kaya ang mga reform, ito'y isang tagumpay na tinapos ni Kristo ang krus at ang araw ng Sabado, kumikilos ang Diyos, hindi siya nananahimik. At inaantay natin ang muling pagkabuhay sapagkat ito ang katunayan ng ating totoong kaligtasan. Ito yung ating pag-asa, ang totoong kaligtasan. At hindi lamang kaligtasan natin, kundi ang resurrection din ang siyang dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng bagong buhay. Hindi sa ating mga gawa, hindi lang sa ating pagsunod sa salita ng Panginoon, hindi lang, kundi dahil si Kristo ay nabuhay na maguli. Resurrection. Kaya nga, halos karamihan ng mga Kristiyanong totoo, sinasalubong nila ang Panginoon araw ng Sunday. Mayroon tayong tinatawag na sunrise. Di ba? Nung tayo ay Pentecostal pa. Paano yan? Tuwing Kwaresma lang tayo sasalubong sa Panginoon. Samantalang nasa atin na ito ang katotohanan. Ang sabi nga sa Romans chapter 6, inilarawan sa bautismo ang ating pananampalataya na tayo actually, kapag tayo po ay sumampalataya sa Panginoon, dinadala tayo 2,000 years ago na tayo po ay binabautismo sa kamatayan ni Kristo. Yung bautismo sa tubig, paglalarawan ng yon na tayo ngay totoo ng ligtas. Pagsasagawa upang tayo ay mapabilang sa iglesia. Yun ang pattern doon, di ba? Acts chapter 2 verse 40 to 42. Lahat ng sumampalataya sa salita ng Diyos ay nagpabautismo at lahat ng nabautismohan ay nabahagi sa katawan ni Kristo at lahat ng nasa katawan ni Kristo o iglesia ay nagpapatuloy sa Apostles' Doctrine, sa fellowship, sa Lord's Supper, and prayer meeting. Yun eh. Pero dito mga kapatid, ang sabi po rito sa ating teksto, Romans 6, verse 4. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Well, actually, nilubog tayo sa katawan ni Kristo tungo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na magpapaalipin pa sa kasalanan. Isang Kristiyano, mga kapatid, na ipinanganak muli dahil sa
muling pagkabuhay ng Panginoon, isang bagong tao. Hindi na siya alipin ng kasalanan. Ngayon, kung ikaw ay may paniniwala na ikaw ngay naligtas na doon sa pananampalataya mo, minsan ang ginawa ni Kristo, kaya mayroon kang lakas na loob na ikaw ay magpapabautismo sa tubig bilang simbolo na ikaw ay masunurin na sa Kanya. Hindi yung bautismo sa tubig ang nagpapabago sa atin, kundi yun ang ating deklarasyon na ako isang bago na. Kaya ako'y magpapabautismo at magpapailalim sa isang lokal na iglesia. Kaya nga, ito mga kapatid, ang resurrection ni Christ, yan ang nagbagong buhay sa atin. At hindi lang yan, nagbibigay ng bagong buhay. Kung wala pong resurrection si Christ, ano pong sabi ni Pablo sa Corinto? 1 Corinthians chapter 15. Sapagkat marami po ang di naniniwala sa muling pagkabuhay. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:17, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan. Now, alam natin, si Christ ay muling nabuhay. Pero marami ang mga tao na hindi sumasampalataya sa resurrection of Christ. Naniniwala lamang sila sa kanilang goodness, sa kanilang kabutihan, sa kanilang pag-attend sa mga pagsamba, kaya sila naging Kristiyano, kaya naman wala silang bagong buhay. At bilang Kristiyano, mga kapatid, tayo nabubuhay dahil si Kristo ay buhay. Hindi siya patay tuwing Sabado. At naniniwala ang Catholic, Sabado de Gloria, looking forward for the resurrection, but at the present time, nagpapahinga ang Panginoon. Walang ginagawa. Alam natin hindi. Nagpunta ang Panginoon sa ilalim para ideklara, tapos na. Hindi na nanahimik ang ating Panginoon. Kaya hindi raw ito ay katahimikan, kalungkutan. Ang krus mismo nagsasalita. Faith natin is alive and active because Christ, our Savior, is alive. Now, application mga kapatid. Gusto kong ilatag ito sa ating present situation sa buhay natin. Marahil nasa mabigat kang karamdaman. Marahil nasa mabigat kang problema. Ano mang problema? Family, relationship, whatever. At iniisip mo, God is so silent. Kaya nalulungkot ka, natatakot ka. Well, mga kapatid, walang panahon na ang Diyos ay silent. Walang panahon na ang Diyos ay tahimik. Minsan inisip natin, kasalanan siguro kaya kung dinidinig mo Diyos sa aking panalangin. Nakaschedule na ako sa doktor, ba't hindi ako natuloy? Naka-schedule, marami tayong ganun, di ba? Even I. Ang dami kong doktor. Cardio, pulmonary, endo, at saka sa neuro. Pero sabi ko, bakit hindi pa rin nawawala yung konting akyat lang, hinihingal ako, kinakapos, napuputol yung hininga, kailangan kong magpausok na naman. Pero tandaan nyo, ito lang tandaan natin. If you believe Christ, that He is alive, and He resurrected, hindi siya tahimik. Hindi siya nawawala. Siya pa rin ang sovereign God. Meaning to say,
He is in control sa lahat ng bagay. Kaya walang aksidente ang nangyayari sa ating buhay. Madelay man ang Diyos. Hindi man dumating ang doktor, hindi man ako mabigyan ng gamot. Alam kong lahat yan ay nasa kalooban ng Diyos. Hindi ako dapat matakot. Hindi ako dapat magreklamo. But, sa lahat ng pangyayaring ito, aking ipaglilingkod ang buong buhay ko sa Kanya hanggang saan man niya ako dalhin. Hindi magiging hadlang sa akin ang mga hindi naayon sa aking kalooban. Because God is in control. Romans 8:28, in all things, sa lahat ng bagay, kasamang gumagawa ang Diyos para sa iyong ikabubuti, hindi para sa iyong ikasasama. And believe that. Paniwalaan mo yun. And it is good for you. Mabuti ito para sa atin. For His glory. Kaya nga mga kapatid, huwag questionin. Matutong magtiwala sa Diyos. Huwag questionin anumang delays. Sapagkat lahat ng delays ay nasa Diyos. Lagi siyang perfect sa time. At yan po ang makikita natin sa resurrection. A promise. Siya ay nag-resurrect at siya ay sumasalahat. May kontrol ng lahat ng bagay. Tayo manalangin. Panginoon, patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga pagrereklamo. Hindi kami may kontrol ng panahon. Kayo ang lahat na may kontrol. At hindi namin nalalaman ano man ang mga mangyayari at maaaring mangyari sa amin kung mayroon pong mga delay sa aming buhay. Subalit, kayo po nakakaalam. At wala pong mga bagay para sa aming kasasama, kundi pawang sa ikabubuti namin sapagkat yun ang iyong layunin sa mga tao inyong kinamatayan, inyong iniligtas. Nawa, matuto kami, Panginoon, tanawin namin the message of resurrection. Na ito, Panginoon, patibay na kami ay inyong iniibig. Kami inyong binanal. At ang pagpapakabanal na ito ay minsan at nagpapatuloy hanggang sa walang hanggang katapusan. Maraming salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus.